Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Ayan. Kamusta po kayo? Kamusta ang mga araw ng linggo ninyo? Kamusta ang inyong pamamahinga? Nandito po tayo ngayon para mambuisit ng mga DDS. Para busitin ng mga pamulmol na DDS. Na mga tagasunod ni Sarang Bangag. Ayan, mga tagasunod ni Sarang Bangag. Yan po ang ating gagawin ngayon. At uumpisahan po natin dito sa pambubuisit at pagkondena dito kay Magalong. Itong Magalong na to, napakatagal ng kuda, wala namang napapatunayan. Diba? Yun naman ang totoo niyan. Napakaraming kinukuda niyan, wala pa napatunayan yan simula nung kumuda yan. Ang alam ko, yung kuda ng kuda, yun yung merong corruption na ginagawa eh. Baka mamaya, kaya kuda ng kuda itong si Magalong kasi may corruption. So ito po ang ating Yusek Claire Castro. Kung titignan po natin ang history, sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September-October nung nakaraang taon. Pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan, marami na pong na-issue na warrant of arrest at paulit-ulit na lang po ako na sinasabi ito. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya, taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa racketing. Tama. 2019. Pero na-call out siya ni Secretary or rather Senator Trillanes taong 2025. September 10, 2025 ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang racketing according to the mayor. Pero wala pa siya napangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano, ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. At sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimulan niya ng imbestigantong racketing. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng racketing. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. Iyon, di ba? Mayor Magalong, kamusta naman yung diyan, yung parking building na may tennis court? Bakit tennis court? Lahat ng Pilipino, lahat ng mga kabataan, ang paboritong sport, majority, ay basketball. Bakit ang nilagay mo, tennis court? Para ba meron ka mapaglaruan? At ang iyong mga kaibigan? Kaya yan ang inilagay mo? Napakawalang hiya mo. Magalong kung totoo yan. Alam niyo sa totoo lang etong si Magalong, napansin ko na nga, napagtanto ko. Ang tagal ng kumukuda nito, wala pong napatunayan. Wala talaga. Panahon pa ni Digong. Wala tong ginawa. Kinonsinti niya si Digong patungkol sa mga EJK. Walang kinuda. Bakit? Yun ang tanong, bakit? Takot ka ba?
o nakinabang ka kay Digong, kaya wala kang kuda. Ngayon, dito kay PBBM, kuda siya ng kuda, kung ano-ano ang kanya mga pinagsasasabi. Aba? Ha? Napatunayan po natin lahat ng kuda may korupsyon. Wag po nating kakalimutan na ang mga kumukuda po ngayon, yan yung merong korupsyong ginagawa. Yan po yung mga may korupsyon na kaya kumukuda, ayaw nilang mabuksan ang kanilang korupsyon. Yan ang napatunayan natin. Yan ang nakikita natin. Alan Peter Cayetano, kuda ng kuda. May corruption pala. Diba? Kita nyo. Yung iba pang mga kuda ng kuda dyan. Toby Chanko, kuda ng kuda. Pero, binabaha ang nabotas. Grabe ang baha. Grabe ang insertion. Grabe ang pondong ginagastos dyan. Pero bakit ganun? Baha pa din. Alam niyo lahat ng kuda sa mga nasa gobyerno, yun ang may korupsyon. Kita nyo, etong si Leandro Lebiste, kuda ng kuda, yun pala, merong anomalya, 24 billion pinagmumulta ang Solar Philippines na kumpanya niya. Naku, hindi kaya kuda ng kuda, etong si Magalong dahil may korupsyon to? Mayor Benji Magalong, kamusta po yung rock netting dyan? Nakita ko po sa isang balita, parang yung rock netting dyan sa may gawin ninyo, nagkaroon po ng landslide at sinara na po yung kalsada. Kamusta naman po ba yung mga issue ng rock netting dyan? Di ba ikaw ang may sabi, malaki ang korupsyon dyan? Meron na po ba kayong naedemanda? Meron na po ba kayong napagbayad sa mga korupsyon na ginawa nila? Parang wala pa rin po di ibig sabihin niya, Mayor Benji Magalong, puro ka lang bunganga. Meron ding Yusek na binanggit naman doon sa ongoing impeachment trial si Mayor Magalong. Ang sabi niya, meron siyang i-implicate na ilang mga House impeachment prosecutors na meron naman ng budget insertions. Nakikita ba ng palas Yusek na makakasira ito doon sa credibility ng hanay ng prosecution? Muli, kung sino man po ang mga prosecutors dito, kung ano nagaganap na proseso sa impeachment, ay hindi naman po hahadlangan kung ano mga issues sa kanila. Pero galing muli ang komento, Sir Alvin, kanino ulit galing ang komento? Reportedly kay Mayor Magalong. Mayor? Mayor Benji Magalong. Okay. So muli, sinabi ni Mayor Magalong na involved ang mga ito na anomalya? Tama? Corruption? Budget insertions. Project insertion. Okay. So in other words, marami siya muli nababanggit na mga issues. Pero wala pa rin siyang napapangalanan. Nandiyan pa rin po, siguro mas maganda po na hingin nyo rin sa kanya kung ano yung naging resulta sa 30-30-30. Saka yung 777. Namatay ang issue, walang walang nangyari na imbestigahan. And at the same time, meron din siya sinabing 90% di umano ang corrupt sa House of Representatives. Pero wala pa rin siya napapangalanan. Maski na po, patungkol sa EJK, sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay at may report siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang narireklamo patungkol sa mga nang-abuso di umano sa EJK. So, ibig sabihin lang yan, etong si Benji Magalong, inutil. Wala pong kwenta ang kanyang mga pinagsasasabi at puro lang kuda. Alam mo, Mayor Benji Magalong, para kang Boy Abunda ng politika. Wala ka na patunayan buti pa si Boy Abunda. Kapag nagbigay ng ng kuro-kuro, nagbigay ng mga chismis, meron pong pinagbabasehan at meron po itong pinatutungkulan. Meron talaga siyang pinaguhugutan. Ikaw, Mayor Benji, parang ang pinaguhugutan mo lang yung pagiging DDS mo.
Parang napapansin namin na simula nang mag-ingay ka, puro ka na lang kuda, wala kang napatunayan. Lahat ng sinabi mo, walang katotohanan. Kasi kung totoo yan, diba, ang tagal-tagal mo nang sinabi, may nakatanggap ng 30-30-30, 7-7-7, nasan na yun? Ibig sabihin lang yan, ikaw, Mayor Benji Magalong, ay walang kwentang tagapagbalita, tagapagbigay ng info sa mga sinasabi mong korupsyon sa gobyerno dahil lahat yan ay hula-hula lang. Meron lang masabi, Mema! May masabi lang. Diba? Ngayon, ang nakapagtataka dito kay Mayor Benji Magalong, pagdating po kay Sara Duterte, parang para po siyang tawag doon? Para siyang naiputan ng ibong Adarna pagdating kay Sara Duterte. Medyo itataas lang natin to ha. Si Mayor Benji Magalong po yung ini-interview dito. Pakinggan natin. Honor right now. And she has declared that she wants to be president in 2028 is Vice President Sara Duterte. Do you think, Mayor, she will be a good, transparent leader who has reputation, character, and competence? Pwede ba Ricong, pan muna? I invoke my right to remain silent. Diba? Kasi sabi ko nga sa'yo, yung aming advocacy is process focused. Diba? Kita niya pagdating kay Sara, I invoke my right to remain silent. Anak ka ng teteng. Anak ka ng teteng, Mayor Benji Magalong. Pagdating kay Sara Duterte, nahayag na ang ginawang korupsyon, ginawang katarantaduhan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, wala kang kuda. Napaka-selective mo naman. Diba? Yan ang tinatawag na selective chismoso. Ang babanatan nila ng babanatan nasa gobyerno. Nasa gabinete lang, nasa House of Representatives, 'di ba? Nasa Malacanang lang. Pero pagdating kay Sara, I invoke my right to remain silent. Wisit ka. Wisit ka, Magalong. Yan po ang katibayan ng isang Magalong ay double standard. Double standard na may substandard na parking building na tinayuan ng tennis court para may malaruan ang kanyang mga kaibigan at siya. Kaya po nitong mga nakaraang bagyuhan, kitang-kita po, alam nyo, sa totoo lang, ibinulgar ng bagyo. Ibinulgar po ng bagyo, ng mga pag-ulan, etong mga katarantaduhan ni Magalong dyan po sa Baguio City. Kasi, di ba natin yan, trending ng mga nakaraang araw na ito pong nangyari sa diyan po sa Baguio. Katakot-takot po na landslide, baha, di ba? Ibig sabihin lang yan,
Eto nga si Magalong ay hindi po epektibong gobyerno. Hindi po epektibo ang kanyang pamamahala sa Baguio City kasi nabanggit din niya siya mismo ang isa sa nagsabi na yun daw pong mga bahay na nandoon sa landslide prone area, ah, eh, hindi daw dapat doon nagtatayo ng bahay. Bakit hindi mo pinaalis? Ba't hindi mo pinalipat? 'Di ba? Dapat yan hindi mo pinatira diyan. 'Di ba? Yan po ang napansin natin dito kaya Magalong na naku, napakarami pong namatay sa Baguio dahil po Sumampa dito. na sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa landslide sa isang barangay sa Baguio City. Kahapon, na-recover ang bangkay ng huling 2 nawawalang residente. Sa Kita ngayon, mo? accounted for na ang lahat ng biktima ng landslide. Kaya Ngayon, nasabi ni Magalong, yun daw tinitirhan nito, kinatitirikan ng bahay nito ay nasa hazard zone. Bakit hindi nyo pinaalis o kaya nirelocate mo? 'Di ba? Magalong, binigyan mo ng tsak naman may mga lupa ang diyan ng Baguio City, government owned na mga lupa diyan, doon mo na lang sana sila pinalipat. Pinagtayo ng bahay. Kaysa umabot pa sa punto na alam niyo meron ako na diyan isang angkan ang nawala dahil po sa pagtira sa isang hazard zone. Yan na lang dapat ang inaasikaso mo, Magalong. Kuda ka ng kuda sa problema ng gobyerno samantalang yung sarili mong Baguio City hindi mo maayos. Hindi mo maisalba buhay ng mga Pilipino, ng mga taga Baguio diyan sa mismong lugar mo. Ang kapal ng mukha mo na magsasalita tungkol sa korupsyon, tungkol sa mga kung ano-anong nalalaman mong korupsyon, wala ka namang mapatunayan, samantalang meron kaming katibayan dito na ikaw ay nagpapatira ng mga taga Baguio sa hazard zone, tapos kapag gumuho yung kanilang lugar, yung kanilang kinatitirikan ng lupa ng kanilang bahay, isisisi mo pa dun sa mga tao. Ang laki ng kakulangan mo dito, tukmol ka. Kaya ikaw, Magalong, kung ako sa'yo, mag-focus ka muna dyan sa Baguio. Ayusin mo muna problema mo dyan sa Baguio. Ayusin mo muna ang mga katarantaduhan mo dyan sa Baguio. Buti na lamang hindi natuloy ang partnership ng SM at ng gobyerno ng Baguio City. Dahil gigibain nila yung palengke dyan at napakarami pong tumututol na nagtitinda dyan sa palengke. Biro mo palengke, gagawing mall. Ang sabi ni Magalong, wala daw pera ang gobyerno. Kaya daw makikipag-partner sa private company. Di maghintay ka, magtiis ka. Di mo ba nakita yung palengke doon sa Davao City? Ginawang modern. Ano nangyari? Umalis yung mga nagtitinda. Gadaw ba yun? Gadaw public market ba yun? Ginawang aircon, nilagyan ng escalator. Ano nangyari? Walang nagtitinda, umalis. Lumipat sila sa mga palengke na na natural. Yung totoong palengke lang, hindi yung mukhang mall. Bago ka kumuda, Magalong, siguraduhin mo munang yan lugar mo, wala kang katarantaduhan at wala kang kinakaharap dyan na problema, yung maayos na maayos para umakyat ka doon sa nasyonal na problema. Problema mo nga lang, di mo maayos dyan. Kukuda ka pa dito sa gobyerno ni PBBM. Buti nga nung naging investigador yan ng ICI, umalis. Alam niyo po kung bakit? Baka mamaya kaya siya nag-imbestiga ng ICI at kunwari whistleblower ng flood control program o flood control scandal kasi meron din siyang scandal sa flood control. Huwag niyong kakalimutan, Diskaya ang gumawa diyan sa diyan sa Baguio, May mga proyekto Diskaya diyan sa Baguio. Huwag niyong kakalimutan. Nako,
Paging, Secretary Vince Dizon, pakisilip nyo nga po ang Baguio. Ha? Pakicheck nyo nga po. Baka mamaya, meron din nga tinatago itong si Benjamin Magalong. Pakicheck nga po. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo mo, mga chup-chup. Love you, God bless us all, Pilipinas! God first! Salamat po!